My take, yes. Po? Sa akin palagay as a lawyer, yes Oo. po. Dahil ang pag-iinggan niya sa tao para pabaksakin ang Pangulo, patalsikin ang Pangulo, inciting to sedition. Anything you say against the president is always inciting to sedition. Kay mga talawan man ang piste na. Demokrasya man kumusulti ko bogo inyong presidente, inciting to sedition. Isa pa po, Yusek Claire, bakit tayo at ayaw po ba? Or bakit tinanggihan yung hamon ni Chavit Singson na debate laban sa Pangulo, niyong Pangulo at ng dating Speaker? Ulit po, debate po na hinako ni Chavit Singson na debate po ang Pangulo at ang former Speaker para daw sa issue ng corruption. I can only speak for the President. Apo, okay. Okay? Unang-una po, napaka-busy po ng Pangulo. Mhm. Sabi nga po natin, itong pag-aaral pa lang ng budget, wala po talaga naging bakasyon ng Pangulo. So, iisipan po niya pang makipagdebate. When in fact, ang pagdidebate po ay hindi po sagot para maibsan ang korupsyon. Ang issue tungkol sa mga anomalyang flood control projects. Ang sagot po dito ay aksyon. Aksyon, hindi bakasyon. So, yun po ang ginagawa ng Pangulo. Uma-action po siya. Sinimulan niya po, after the SONA, sinabi niya mahiya naman kayo. So, from that time, simula na po siya magpa-imbestiga. Apo. Hindi po nakukuha ang pagsawata sa korupsyon ng pagdebate. Ang sabi nga po natin, kung tungkol lang sa korupsyon ang pinag-uusapan at gustong idebate, sana noon pa po nakipagdebate nung panahon ni dating Pangulong Duterte na umaming siya'y kurap. At umamin din na talamak ang ghost projects nung panahon niya. Sana noon mas naging maingay sila. Meron pang isa, dahil si Chavit Singson ay nag-imbita rin, nag-iinganyo sa mga mamamayan na pumunta doon sa isang malakihang rally daw niya. At dahil doon ay ipapanawagan na sigurado na raw. Oo, sabi niya, bababa na sigurado, oo. na bababa na si Pangulo. Pangulong Marcos at dapat nang bumaba. Yan po ba ay bordering to inciting to sedition? Yes po. For me, my take, yes. Po? Sa akin palagay as a lawyer, yes po. Dahil ang pag-iinggan niya sa tao para pabaksakin ang Pangulo, patalsikin ang Pangulo, inciting to sedition po yan. Ano pong gagawin ng gobyerno tungkol dyan? Kasi nag-press con po siya eh. Sa press con po niya yan sinabi. Okay, may iniinggan niya siya. Ang tanong lang natin, may nainggan niya ba siya? Okay. Pero Okay. ipapatanong ko po ito, hindi po ako magdi-decision dito. Maaaring mag-decision po dito ang DOJ dahil meron naman po silang authority to investigate motu proprio. At tignan po natin, hindi po ako makakapagsita in behalf of Kong Pulong, maayong hapon, kamusta po? Okay lang. Sir, marami pong nagtatanong bakit daw na cancel yung visitation the last 2 days. Tungod sa severe snow na warning, no, for the past 2 days, ang translator dili maka-ani sa DU, so mo to gi-cancel nila pero gi-offset po nila maka-visit ko Friday. Okay. Pero ang botong isa ka day nga wala ka visit ang botong saon na between the lawyers and sa ICC kung sa plano nila. And as far as the former president is concerned, kung kamusta po si dating Pangulong Okay Rodrigo? man. Nikaon siya karon. Usa ko na nagsulod, nikaon siya mga 1 PM. Pagsulod ako mo pay paghuman po nagkaon. Mura gihapon. Iyahang kuan Fanta Zero karon kay walay stock Coke Zero ana. Pati ito mga chips. Mura niya sige pangutana about sa pagdumala namo sa Davao. Akong gi-inform siya na so far okay man ang para sa ako ambot sa mga taga Davao nga okay man pagpapadagan ni Basti. Sige pangutan nagkinsa daw ang Vice Mayor anak ko nga ang imuhang apo si Rigo. Kumusta po daw? Anak ko trabaho as Vice Mayor.
na unsay normal nga trabaho sa vice mayor, session, barangay visitation, ana. So okay man tanan. Mumusta po siya sa kang Omar. So dugay may nag-storya pang Omar, kapag balita. Sir, usaping o politika lang po. Ano po yung reaksyon ninyo doon sa press conference ni Governor Chavit Singson na kinarakterize ni Yusek Claire Castro na parang a form of inciting to sedition daw, sir? Anything you say against the president is always inciting to sedition. Kay mga talawan man ang piste na. Demokrasya man kumusulti ko bogo inyong presidente, inciting to sedition. Kung sa'yo gusto, magdebate mo ni Ferdinand Marcos, wa man ay nahuman. Di lang po kumusulta, naniinit pa akong ulog eh. Kapoy magkastorya mga bugo, god. Di pa po ko bright, pero di po ko anak kabugo. Diba? Ayaw magtuo ng tulo ka survey. Muna na ikuha ninyong base, ayaw magtuo. Sulti man si Bangag nga ayaw magtuo ng isa ka survey. Karon ayaw magtuo ng tulo ka survey. Ayaw pag magtuo nga nangawat sila sa kabans gobyerno, ayaw magtuo na tanan. Kaya ma-inciting to sedition mo. Kita nung ninyo tanan. Kung sa ma-inciting to sedition na ng Kadsabit. Gi-report niya nga ang ilang ghost project dito si Lucos. Moro to kung hibalan ha, mambo to sige sultilain. Kasi sabi daw ni Governor Chavit na dapat daw hindi natin bitiwan yung pag-imbestiga. Kasi sabi din naman daw yun ni President Bongbong Marcos na imbestigahan yung flood control project. Unahin daw yung Region 1. O, siyempre, unahon eh, ang lugar nga namang hilabot man siya sa laing lugar. Yadto bitaw nilang Davao, sila nakita. Muta. Muta sa taga Davao ilang nakita. Adto siya sa lugar. Ba sigwa sa kabalog asa ng mga barangay sa lugar kay po na dito siguro nagdako na. Pati na yung anak ko na dito nagdako. Sir, just to conclude the short interview, ano yung Init gusto mo? ba? Sir, ano yung gusto ano yung gusto mong sabihin sa mga kababayan natin? Ha? Saan? Opo, sir. Bugdaw na kayo ba? Maog yun. Ano yung gusto mong sabihin, sir, sa mga sumusuporta at sumusubaybay pa rin sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Salamat sa inyong suporta. Di na mo mabayran pamilya ang inyong gipakita nga pagsuporta sa among ama sa among pamilya, no. I-appeal na lang namo kamo mga Pilipino nga gasuporta sa among ang pag-ampo nga unta tagaan ug maayong panglawas ug nindot nga kaugmaon. Daghang salamat. Maraming salamat kung mabuhay po kayo. Salamat.